Itago nyo na lang ako sa pangalang Renren. Mula bata, paborito ko na ang mahal na araw sa aming bayan. Lalo na ang gabi ng prosesyon sa Biyernes Santo. Tahimik na gabi. May ilaw ng kandila, may dasal bawat hakbang. Pero nitong huling taon, may nangyaring hindi ko makakalimutan. Naglalakad ako mag-isa papunta sa simbahan. Gusto ko lang sumabay kahit huli na ako. 9:09 na ng gabi. At kakaalis lang daw ng prosesyon. Madilim ang langit, walang bituin, at parang masyadong tahimik ang paligid. Sa kanto ng lumang bahay ni na Aling Lita, nakita ko ang prosesyon. Mahaba, puro itim ang suot ng mga tao. Ang mga santo sa karosa ay natatakpan ng itim na tela. Parang hindi yun karaniwang prosesyon. Wala akong naririnig kundi yapak sa kalsada. Walang dasal, walang kanta. Tahimik. Sobrang tahimik. Lumapit ako at sumabay sa dulo. Ngunit habang naglalakad ako, napansin ko malamig ang hangin. Parang may mga aninong dumadaan sa gilid ko. Wala akong kakilala kahit isa. Nagtataka na ako, pero hindi ako makaalis. Parang may humihila sa akin para magpatuloy. Sa may plaza, bigla silang huminto. Isa-isang tumingin sa akin. Mga wala silang muka. Ang mga mata nila ay butas lang. Itim. Walang laman. Napaatras ako at napatakbo. Hindi ko alam kung gaano ako katagal tumakbo. Pero nang makabalik ako sa bahay, basang-basa ako ng pawis. Nanginginig. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kapitbahay kung nakita nila ang prosesyon. Nagulat sila. Sabi nila, kinansela ang prosesyon kagabi dahil sa malakas na hangin sa simbahan. So, sino yung mga nakasabay ko? Ako si Marvin. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag kina Jeric at Alvin. Siguro dahil gusto kong patunayan na hindi ako duwag. O baka dahil gusto ko lang ng kakaibang karanasan. Pero ngayong narito na kami, sa harap ng abandonadong simbahan sa dulo ng gubat, nagsisisi na ako. Baka totoo nga yung kwento. Bulong ni Alvin habang nakaawang ang bibig. Sabi nila tuwing Biyernes Santo ng hating gabi, may lumalabas na anino. Parang pinatay noong panahon ng Hapon. Natawa si Jeric. Kwento lang yun. Tara na. Wala namang masama sa pagtingin, di ba? Pasado 11:00 na. Tahimik ang paligid. Maliban sa mga kuliglig at ihip ng hangin. Naglalakad kami sa makitid na daan. Mga flashlight ang bit-bit. Habang papalapit kami, mas lalong lumalamig ang hangin. Parang may ibang presensyang nakamasid. Pagdating namin sa pinto ng simbahan, husa itong bumukas. Wala namang hangin. Wala rin kaming hinahawakan. Nakita mo yun? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Hindi na sumagot si Jeric at Alvin. Nakatitig lang sila sa loob. Doon ko siya nakita. Isang lalaking nakaitim, nakaabito, duguan ang muka. Nakaluhod sa harap ng altar na sirang-sira. Bigla siyang tumayo, dahan-dahan. Tumalikod at tumingin ng diretso sa amin. Hindi ko alam kung paano kami nakatakbo palabas. Pakiramdam ko, bumigat ang paligid. Parang may humahawak sa balikat ko. Umiyak si Alvin habang naglalakad pa uwi. Si Jeric tahimik lang, pero bakas ang takot sa muka. Simula noon, tuwing Biyernes Santo, iniiwasan ko na ang gubat. Minsan, naririnig ko pa rin ang pagkalampag ng kampana sa simbahan, kahit matagal nang wala yun.
Ako nga pala si Christopher. Mahal na araw noon at kagaya ng tradisyon, sinamahan ko si Lola na maglinis ng puntod sa lumang sementeryo sa may paahan ng bundok. Doon nakalibing ang lolo ko, pati na rin ang ilang ninuno namin. Sabi nila, wag daw magingay at wag magpakasaya tuwing mahal na araw dahil patay ang Diyos at gising naman ang mga hindi matahimik. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, iniwan ko muna si Lola para bumili ng kandila sa bayan. Pero habang pabalik ako, napansin kong nag-iiba ang paligid. Walang tao sa kalsada, walang tunog, pati mga ibon na wala. Kahit ang sikat ng araw, parang nagdilim. Pagdating ko sa sementeryo, wala na si Lola. Tao po? La? Tahimik. Pero sa di kalayuan, may nakita akong babae. Nakatayo sa tabi ng isang libingang may lumang krus. Nakaputing damit, nakatalikod. Akala ko si Lola. Lumapit ako. La? Dahan-dahan siyang humarap. Hindi siya si Lola. At hindi siya buhay. Ang mukha niya, wala. Maputi. Parang basahang nabasa ng dugo. Bigla siyang lumipad sa direksyon ko. Mabilis, tahimik. Napatakbo ako pabalik sa kalsada. Pero parang paikot-ikot ako. Saan man ako pumunta, sementeryo pa rin ang kinalalabasan. Hanggang sa may narinig akong boses, mahinang bulong. Sumama ka na sa akin. Napaupo na lang ako, humihikbi, nagdarasal ng sunod-sunod. At sa isang kisap mata, may humawak sa balikat ko. Pagtingin ko, si Lola, nakangiti, may dala pang kandila at walis. Ano ka ba, iho? Kanina pa kita hinahanap. Hindi ko nakunento ang nakita ko. Pero mula noon, tuwing dumadaan kami sa sementeryong yun, iniiwasan ko na ang libingang may lumang krus. May mga puntod daw na hindi ko dapat nilalapitan, lalo na tuwing mahal na araw. Minsan sa mahal na araw, sumama ako sa kaibigan kong si Marlon pauwi sa kanilang baryo sa taas ng bundok. Mahigit 2 oras ang lakad paakyat dahil walang kalsada para sa mga sasakyan. Doon daw sila nagpepenitensya, nagsisiga at nag-aalay ng dasal sa matandang puno na tinatawag nilang puno ng panapanahon. Ako nga pala si George. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang tawag, pero sabi ni Marlon, bawal magtanong, lalo na sa mahal na araw. Pagdating namin, tahimik ang buong baryo. Wala ni isang bata sa kalsada. Lahat ng bahay nakasarado. Parang nagkukubli. Kinagabihan, inaya ako ni Marlon sa ritual nila. May bitbit siyang itak. Habang lahat ng kalalakihan ay nakaitim at may lubid sa bewang. Wala akong suot na ganon, kaya pinaiwan ako malapit sa isang kubo habang sila'y umakyat sa lugar ng puno. Pero may bulong sa akin. Hindi lahat ng alay ay kusang binibigay. Napalingon ako. Wala namang tao. Tapos parang sumingit ang lamig sa paligid. Lumipat ako paakyat para silipin sana. Pero nang makarating ako sa gilid ng burol, nakita ko sila, nakatayo sa palibot ng isang napakalaking puno. May mga kandila sa paligid at may sinasaksak sila sa ugat ng puno. Dugo. At sa gitna ng puno, may nakapako. Hindi rebulto, kundi tao. Tapos sabay-sabay silang tumingin sa akin. Si Marlon may hawak na itak, nakangiti. Ika nga nila, bawat taon may dapat sumasama sa puno
At ngayong taon, panauhin ka namin. Bigla ko napabangon, habol ang hininga ko. Ginigising pala ako ni mama kanina pa. Dahil kanina pa raw ako umuungol. Binabangungot daw ako. Habang iniisip ko yung nangyari sa panaginip ko, nagtaka ako. Sino si Marlon? Mula nang pumanaw si Papa, tuwing mahal na araw ay umuwi na lang ako sa bahay ng lola ko sa probinsya. Doon tahimik, luma ang bahay, gawa sa kahoy, at parang laging may malamig na simoy kahit tanghali. Ako nga pala si Randy. Noong Huwebes Santo, nag-aya si lola na maglinis sa lumang silid sa taas. Hindi raw ito binubuksan. Mula pa noong 1980s, doon daw natutulog dati ang isa sa mga kapatid ng lolo ko, si Lolo Elias, na nawawala hanggang ngayon. Di na raw nakita matapos ang isang Huwebes Santo. Ayaw niyang pinapapasok dyan ng kahit sino, sabi ni Lola. Pero ng gabing yun, parang may nagtutulak sa akin na buksan ng pinto. Hindi ako mapakali. 12:00 na. Pero gising pa ako. Wala akong marinig sa buong bahay, maliban sa may hinang yabag mula sa taas. Pababa ng hagdan. Tinignan ko ang orasan. 12:00 ng gabi. Biyernes Santo na. Nakita kong bukas ang ilaw sa taas. Akala ko si Lola. Umakyat ako. Tahimik ang bawat hakbang. Pagdating ko sa pasilyo, nakita ko ang pintuan ng silid ni Lolo Elias. Nakabukas at may nakatayo sa loob. Lalaking nakatalikod, nakasando at pantalon. Hindi gumagalaw. Lolo Elias? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Daan-daan siyang humarap. Wala siyang muka. Puro balat, parang nalusaw. Bigla siyang tumakbo papalapit. Wala akong nagawa, kundi tumakbo papaba. Pero pagdating ko sa hagdan, nakita ko si Lola sa ibaba. May hawak na rosaryo. Sinabi ko sa'yo, huwag mong bubuksan yung pinto. Mula noon, hindi na ako umuwi sa bahay ni Lola pag mahal na araw. Dahil ayoko na ulit maranasan yung mga pangyayaring yon. Nagbabakasyon pa rin naman ako sa bahay ni Lola. Pero wag lang sa mahal na araw. Nag-volunteer ako bilang parte ng pabasa sa simbahan noong mahal na araw. Wala akong balak noon, pero tinulungan kasi ako ng pari sa isang problema. Kaya bilang pasasalamat, sumama ako sa youth group nila. Ako nga pala si Delmar. Ang lugar ng pabasa ay hindi sa loob ng simbahan, kundi sa lumang silid-aralan sa katabing Catholic School, ang Room 4. Sarado na dapat ang buong paaralan tuwing Semana Santa. Pero ginamit pansamantala ang classroom na yon para sa overnight vigil. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang antukin ako. Tumigil muna ako sa pagbabasa at pumunta sa likod ng silid para umidlip. May kortina at lumang upuan doon, sakto para makapikit saglit. Pagdilat ko, wala na ang ilaw. Tahimik, wala na ring tao. Akala ko umuwi na sila. O baka inilipat ang pabasa. Kuya? Bulong ng isang batang boses. Napalingon ako sa gilid ng pisara. May batang babae, nakaputing damit. Wala sa grupo namin yun. Sino ka? Tanong ko.
Hindi siya sumagot. Nakatitig lang. Biglang nagsindi ang lumang TV sa harap. Kahit hindi naman nakasaksak sa kuryente. Play ito ng video ng pabasa namin. Pero ang mga mukha ng nagbabasa ay may taklob na itim na tela. Lumingon ulit ako sa bata. Nawala na siya. Pero may narinig akong bulong sa sulok ng silid. Dito rin sila nagsimulang mawala. Dali-dali akong tumakbo palabas. Pero lahat ng pinto sarado. Lahat ng bintana may rehas. At sa bawat paglingon ko, mas dumadami ang batang nakaputi. Nakapalibot sa akin. Walang mata, walang muka. Kinabukasan, nagising ako nakahandusay sa labas ng simbahan. Sabi ng mga kasama ko, hindi raw ako pumasok sa pabasa. Hindi raw ako dumating sa school. Pero may naiwang sulat sa luma kong kwaderno. Balik ka sa room 4. Kulang pa kami. Isang istorya mula sa nakaraang kwento. Ako nga pala si Boy. Isang estudyante na mahilig magpuyat sa paggawa ng school project. Isang gabi, naisipan kong mag-Jollibee dahil gutom na ako. Mag-aalas 2 na ng umaga nun at bukas pa ang isang 24-hour branch sa may kanto. Pagpasok ko, napansin kong walang ibang customer maliban sa isang batang babae na nakaupo sa isang sulok. Nakasuot ito ng lumang puting bestida at nakayuko habang nilalaro ang kanyang spaghetti. Umorder ako ng Chicken Joy at umupo malapit sa counter. Napansin kong tahimik ang mga crew at tila iwas makipag-usap. Napatingin muli ako sa bata. Nang mapansin niyang tinitignan ko siya, dahan-dahan itong tumingala at laking gulat ko nang makita kong wala itong muka. Nataranta ako at napaatras sa upuan. Lumingon ako sa crew para humingi ng tulong. Pero nagulat ako nang makita kong walang ibang tao sa loob. Wala na ang mga crew. Wala na rin ang batang babae. Mas lalo akong kinabahan nang biglang bumukas ang pintuan ng kusina at may narinig akong bulong. Huwag kang babalik dito. Dali-dali akong tumakbo palabas. Kinaumagahan, bumalik ako sa Jollibee para itanong ang nangyari. Ngunit laking gulat ko nang sabihin ng manager na hindi sila 24 hours. Matagal na daw sila nagsasara ng alas 10 ng gabi. Mula noon, hindi na ako bumalik doon. At sa tuwing napapadaan ako sa Jollibee yon, pakiramdam ko may matang nakatingin sa akin mula sa loob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jenny. Nung panahong yun, mahilig ako maglaro sa play place ng Jollibee. Dinala ako ng nanay sa isang lumang branch na matagal nang hindi namin napupuntahan. Kaunti lang ang tao noon at walang ibang bata sa play place. Masaya akong pumasok sa loob ng makulay na tunnel at naglaro ng slide. Habang gumagapang ako sa loob ng tunnel, may napansin akong isang bata sa dulo. Nakaupo ito, nakayuko at tila hindi gumagalaw. Natawa ako dahil may kalaro na ako. Hi, gusto mo bang maglaro? Tanong ko. Dahan-dahan itong tumingala at laking gulat ko nang makita kong sobrang putla ng bata at may malalim na pasa sa liig. Hindi ito nagsalita. Nakatingin lang ito sa akin
habang unti-unting gumagapang papalapit. Natakot ako at mabilis na gumapang paatras. Tumakbo ako palabas ng place at niyakap ko si nanay. Nanginginig kong itinuro ang tunnel. Nagtinginan ng mga crew at ang manager. Isang matandang empleyado ang lumapit at mahinang nagsabi, May batang nalagutan ng hiniga dyan. Maraming taon na ang nakalipas. Mula noon, may nakikita na raw na bata sa loob ng tunnel. Simula noon, hindi na ako ulit pumunta sa place ng kahit anong Jollibee. Hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun.